Sa verse 12, no, sabi dito, but if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Nung panahon po pala nila, meron ding hindi naniniwala sa pagkabuhay ng mga muli. So, dyan naman po sa konteksto, hindi tinalakay kung sino-sino ito. O kung anong grupo ba itong mga hindi naniniwala sa pagkabuhay ng mga muli. Pero sa Biblia, sa kasaysayan, meron mga binabanggit sa ilang parte ng Biblia na nai-record, no, na pinangalan ng mga pangkat ng reliyon na hindi naniniwala sa pagkabuhay ng mga muli. Ito yung mga Sadduceo, Sadducees. Yan. Sa Matthew chapter 22, verse 23, that same day that the Sadducees who say there is no resurrection came to him with a question. Yan yung mga Sadduceo na nagtanong sa kanya tungkol sa pag-aasawa sa susunod na buhay. Sila yung mga hindi naniniwala sa pagkabuhay ng mga muli o resurrection. Dito sa Acts 23 verse 8, sabi diyan, the Sadducees say that there is no resurrection and that they are neither angels nor spirits, but the Pharisees believe all these things. Ayun mo, yung ultimo, sa espiritu, sa mga anghel, hindi sila naniniwala. Kaya sa atin din po diba? Meron din pong hindi naniniwala sa mga yan, sa ganyang bagay sa pagkabuhay ng mga muli. Kaya nga po kung mamuhay ang ibang tao, para bang ito lang ang buhay sa sanlibutan ito. Ibibigay ko na lahat, i-enjoy ko na lahat. Wala naman ang pagkabuhay ng mga muli. Ito na yun No? Wala na akong iisipin pang limitasyon or wala na akong iba pang i-consider. Basta masaya ako, so, yung YOLO. You only live once. Kaya bigyan na natin lahat sa buwan nito kasi wala naman Pagkatapos nito, wala na. Yun yung mga itong paniniwala. Kaya kung sila'y umakto sa buhay na ito, gano'n na lang. Walang pagpipigil. No? So, yan. Meron din mga ganyan mga naniniwala ng kasaysayan. So, verse 13 to 15, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him. In fact, the dead are not raised. Kung hindi totoo ang pagkabuhay na mamuli, at hindi binuhay, of course, totoo, hindi binuhay na mamuli si Kristo. Kung walang resurrection, hindi nabuhay si Kristo. Hindi totoo yung aming sinasabi. Diba kaya sabi nila, bulaan, our preaching is useless, and so is your faith. Ganun din ang pananampalataya niyo, walang kwenta. Naniwala kayo sa kasinungalingan, sa hindi katotohanan. Yun ang sinasabi niya sa Pablo. Tinataya niya yung kanyang credibility dito. Ito yung sinasabi niya. Kung wala resurrection, tawagin nila kaming bulaan. Our preaching is useless. Yung paniniwala niyo rin. No? We are false witness about God. No? Sabi dito, na hindi niya binuhay ng muli ang Panginoon sa Kristo. Na hindi totoo kung sinasabi namin. Ito yung kanyang sinasabi. Sabi niya pa sa verse 16 to 19, for if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. So yun din po yan. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Dito yung sinasabi niya na, kung ang Kristo na aking ipinangangaral ay hindi na buhay na muli, ano kwenta nga yung paniniwala, yung pananampalataya niyo? At kayo'y nasa kasalanan pa. So bakit? Bakit kayo'y nasa kasalanan pa? Kasi, hindi ibig sabihin, hindi naganap yung kanyang pagtutubos ng kasalanan. Walang namatay para sa ating kasalanan. Hindi nangyari yung pangako ng Diyos sa matandang tipan. Nung natarating ang Kristo, mamamatay, lilibin at yung mabubuhay. Kaya kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Sapagkat hindi naganap yung Ebanghelyo.
na ipinangaral ng una ka. Ito yung sinasabi niya po sa Panginoon. Then those who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. No? Yung mga nangatutulog kay Kristo, ibig sabihin yung mga namatay kay Kristo, yun yung term na ginagamit sa Biblia, mga nakatutulog, yan yung mga namatay kay Kristo. Meaning, yung nanatili sa kanilang pananampalataya, no, sumunod na nampalataya hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Sila'y nangatutulog kay Kristo. Sabi dito, they are lost kung walang pagkabuhay na muli. Ito rin yung nakataya doon sa kanyang ipinangangaral. Kung wala pala yung pagkabuhay na muli, wala na lahat. O domino effect, wala na rin yung sila'y bulaan, pananampalataya natin is in vain. No, yung mga namatay sa yung those who are asleep in Christ, wala rin pala. Ganun yung nakataya kung walang pagkabuhay na muli. Ganito yung sinasabi niya. And we are of all people most to be pitied. Tayo yung pinakakawawa kung hindi totoo pagkabuhay ng mga muli. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Kasi dahil tayo'y umaasa sa ating Panginoon, tayo'y nananampalataya, umaasa tayong bubuhayin, tayo muli. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y nagtitiis. No? Tayo'y namumuhay ng iba sa karamihan na makasalanan or iniibig ang sanlibutan ito. No? Sila, in-enjoy nila kung ano yung nandirito sa sanlibutan. Samantalang tayo, nagpigil. Imbis na nasa outing siguro yung iba sa atin, nasa mall, nasa mga kaibigan, nasa mga bar, party. Nandito tayo Nagtitiis tayo dahil tayo'y umaasa, tayo'y nananampalataya, may pagkabuhay na mamuli. Tapos kung wala kang pagkabuhay na mamuli, tayo yung pinakakawawa. Yung sinasabi ng Apostol Pablo. Hindi natin sasabihin ng iba, hindi nyo in-enjoy ang buhay. Ito na yung buhay, ito lang. No, may pagkabuhay na mamuli. At ito yung sinasabi niya po tinataya natin ang lahat para sa pag-asa ito, para sa pananampalataya ito. At tayo yung buhay din na kung ano yung ginawa sa Panginoon Yesu Cristo, gagawin din naman sa atin. Para tayo yung magkaroon ng bagong katawan na tayo ay titira doon sa sangkalan na nakasama. So ito po yung ginawa natin. So, verse 20 to 23, nakaka-20 minutes, mahigit lang ako. But Christ has indeed been raised from the dead. Talagang binuhay siya. Talagang pinatutuhanan ko ito. Yun yung claim dito ng Apostle. Matibay yung kanyang statement. The first fruit of those who have fallen asleep. For since death came to a man, the resurrection of the dead comes also to a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. But each in turn, Christ the first fruits, then when He comes, those who belong. Kasi ang ating Panginoong Kristo yung yung first example pinakita na ng Diyos yung pagkabuhay na manguli sa Kanya. So baka sabihin natin, nauna si Lazaro sa Kanya. Di ba si Lazaro namatay at kung binuhay ng ating Panginoong Kristo. Pero dito sinasabi, Jesus Christ is the first fruit. Sa Kanya nangyari yung kauna-unang pagkabuhay na manguli. Yung pagkabuhay kasi ni Lazaro ay iba sa pagkabuhay na manguli ng ating Panginoon sa Kristo. Yung kay Lazaro kasi, namatay siya ulit. Pag siya binuhay, namatay siya ulit. Hindi niya natalo talaga yung kamatayan. But, yung nangyari sa ating Panginoon sa Kristo, yung pagkabuhay naman niya muli ay hindi na nagdanas pa ng kamatayan. Hindi na siya muli namatay. Natalo niya na yung kamatayan. Sinasabi pa dito, yung kamatayan ay dala-dala ng isang tao. No, because of Adam, we all die.